Hospital Cleaner Qualification para sa Saudi Arabia. Yun ang pag-uusapan natin ngayon mga Kabs. Hi mga Kabs, ako si Kabos na vlogger, isang OFW at housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga qualification para sa mag-a-apply ng mga cleaner papunta dito sa bansang Saudi Arabia. At disclaimer lang po mga Kabs, hindi po ako konektado sa mga agency sa Pilipinas. Hindi po ako kasama nila, hindi po ako nagre-recruit mga Kabs. Nagbibigay lang po tayo ng tips kung paano mag-apply dito, kung ano ang mga kailangan at ano ang mga batayan mga Kabs. Yun lang po ang ginagawa natin dito sa vlog natin mga Kabs. Para sa mga kababayan natin na gustong pumunta o magtrabaho dito at nangangarap na makaahon sa kahirapan, nagbibigay tayo ng tips at mga idea mga Kabs. Yun lang po ang purpose natin sa pagbablog na ito. Okay mga Kabs, narito ang mga qualification ng mga housekeeping na gustong mag-apply dito sa bansang Saudi Arabia. Lalong-lalo na mga Kabs kung kayo ay mag-apply sa isang hospital. Okay, para hindi nyo makalimutan ng mga qualification mga Kabs, pwede kayong kumuha ng ballpen at papel at ilista nyo mga Kabs para hindi nyo malilimutan. Unang-una dyan mga Kabs ay male o lalaki. Ang mga qualification ay ganito. Male, first timer, age 35 years old, experience 1 year to 2 years, can speak and understand English. No pleasing personality, no height limit. So, no pleasing personality, it means kahit hindi ka gwapo, gwapo ka man, pwede. Hindi gaya sa Pilipinas, pag nag-a-apply ka mga Kabs, with pleasing personality. Kadalasang mabasa mo dyan sa mga applyan. Pero dito sa bansang Saudi Arabia, walang pleasing personality, mag-apply ka. Basta may experience ka, 1 year to 2 years mga Kabs. Yun ang sa lalaki mga Kabs. Kabs, sa babae naman tayo. Female. First timer, age 35 years old, experience 1 year to 2 years. Can speak and understand English. No pleasing personality pa rin. At physically fit. Ang ibig sabihin physically fit, yung fit to work ka talaga magtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia mga Kabs. Kahit sa lalaki din. Siyempre, kailangan mo naman mag-medical dyan kung fit to work ka talaga magtrabaho dito. Hindi ang pwedeng magtrabaho ka dito na madetect yung mga sakit mo, madetect yung ano-anong mga nasa katawan mo. Hindi pwede. Physically fit talaga ang kailangan dito mga Kabs. Pangatlo naman mga Kabs, dito naman tayo sa work experience. Yung mga dati mong trabaho, kung saan ka nagtrabaho. Babasahin natin mga Kabs ha. Condo housekeeping. Hotel housekeeping. Mall housekeeping. Sa mall housekeeping, dyan ako galing. Hospital housekeeping. Office housekeeping. Pati na rin messenger, pwede kang mag-apply dito mga Kabs. Yang mga experience na yan mga Kabs ay pwede mong dalhin dito at i-apply mo sa Pilipinas kung sakaling pupunta ang ating mga employer at mag-interview sa Pilipinas. Pang-apat mga Kabs na qualification. Certificate needed. Ano yung certificate needed mga Kabs? Yung certificate na kailangan nila dito mga Kabs na pwede mong i-submit o i-present doon pag-apply sa Pilipinas. Ito ang mga kailangan mga Kabs. Hold a valid TISDA in situ. Kung nag-aral kayo ng TISDA mga Kabs at meron kayo niyan, pag-apply nyo, i-present nyo sa agency sa Pilipinas para ma-hire kayo mga Kabs. Pangalawa mga Kabs ay ang COA. Ano yung COA? Certificate of Employment na galing sa iyong kumpanya dati. Yung sa previous mo na kumpanya. Halimbawa, umalis ka sa kumpanya mo, kumuha ka ng certificate, humingi ka ng certificate, yun ang gagamitin mo mga Kabs para mag-apply ka dito ng housekeeping papunta sa Saudi Arabia. Panglima mga Kabs, educational background or educational na natapos. Ang kailangan na dito mga Kabs ay high school graduate. Isama mo na rin yung diploma mo mga Kabs para katunayan na high school graduate ka talaga. O magtanong ka ngayon, paano kung walang diploma? Doon ka bumawi sa mga resume mo. Nandun naman yung resume. Doon nila malalaman yung nag-graduate ka ba ng high school o saan ka nag-aral. Doon sa resume mo mga Kabs. Pang-ani mga Kabs, passport holder. Pag nag-apply ka mga Kabs, kailangan may passport ka na talaga. Hindi man pwedeng mag-apply ka na nandun pa yung passport mo sa DFA. Kailangan hawak-hawak mo na yung passport mo para pag tanong ng employer,
O may passport ka ba? Yes sir. I-present mo kaagad yan yung passport mo para pag urgent ang tao, para pwedeng kailangan talaga ang tao, ikaw ang unang mapili at unang makalipad at unang ipag-medical ng employer dyan sa Pilipinas. Kaya advice ko sa mga mag-apply ng housekeeping na mga kababayan natin, kailangan magkuha muna kayo ng passport bago kayo mag-apply. Yun ang pinaka-importante dyan mga kabs. Dito naman tayo mga kabs sa magiging trabaho mo kung sakaling na-hire ka, naka-apply ka na, at magiging trabaho mo sa isang hospital o dito sa bansang Saudi Arabia. Narito ang mga job and responsibilities ng housekeeping o bilang housekeeping. Kadalasang trabaho mo pagdating dito sa bansang Saudi Arabia, lalong-lalo na mga kabs kapag ikay na-assign sa isang hospital. Alam niyo naman mga kabs, pag hospital ay more on chemicals and disinfectant yan. At saka tandaan niyo mga kabs, kapag kayo nag-apply ng hospital, kailangan kabisado niyo ang color code ng map, color code ng mga basahan. Kasi mga kabs, may color coding dito kapag nagtatrabaho ka or gumagamit ka ng mga map at saka mga basahan. Kung saan mo ito gagamitin mga kabs. Yun ang mga advice ko sa inyo. Unang-una dyan mga kabs, babasahin natin. Dusting. Pag-alis ng alikabok sa mga bintana gamit ang mga vacuum machine. Ito yung mga kadalasang trabaho mo mga kabs kapag ikay nandito na sa bansang Saudi Arabia. Pero hindi lang yan. May mga utos pa rin ang mga supervisor at mga team leaders. Hindi lang ito. Pangalawa mga kabs, paglilinis sa lahat ng sulok ng kwarto gamit ang mga basahan na may chemical. Paglilinis sa mga sulok ng kwarto mga kabs, magpupunas kayo. Sa mga bintana din, magpupunas kayo. Sa mga lamesa, gamit ang mga pang-disinfectant na chemical. Pangatlo mga kabs, paglilinis ng ashtray at basurahan. Ang ibig sabihin nito mga kabs, lilinisan mo yung mga ashtray na may mga upos ng sigarilyo at pagpapalit na mga basura sa mga trash can. Yun ang ibig sabihin mga kabs. Siyempre, pag housekeeping ka mga kabs, kailangan mo talaga pag end na ng time, bago kayo mag-uwian mga kabs, kailangan nyo magbasura. Para ang mga panggabi naman, papasok, madaling araw naman sila, bago mag-uwian, sila naman yung magbabasura. Pang-apat mga kabs, pag-ayos ng mga kasangkapan at mga kagamitan tulad ng mga laundry linen. Halimbawa mga kabs, masahin kayo sa mga laundry. Mag-ayos kayo ng lab coat ng doktor, mga scrub suit ng nurse, mga gagamitan ng mga nurse. Ayusin nyo mga kabs, mag-ayos kayo ng mga tuwalya, mag-receive kayo ng mga deliver. Yan ang ayusin nyo mga kabs, mga kasangkapan at mga kagamitan. At hindi lang yun mga kabs, kung na-assign ka rin sa storage, sa storeroom, mag-ayos ka rin ng mga items mga kabs. Panglima mga kabs, paglilinis ng mga lababo at paliguan, shower at iba pa, gamit ang scoring pad. So ibig sabihin nito mga kabs, paglilinis ng mga CR, yung sa sink ng CR, sa sink ng mga kwarto, may mga sink yan mga kwarto mga kabs, kasama yan sa lilinisan mo mga kabs, yung mga lababo, gamit ang mga scoring pads, yung pads mga kabs na green, yun ang gagamitin mo, kuskusin mo yung lababo mga kabs. Yan ang kadalasang ginagamit ng mga housekeeping natin dito sa bandang Saudi Arabia at kadalasang ginagamit dito yan mga kabs. Gagamitan mo siya ng sabon. Kung anong sabon sinupply sa inyo mga kabs, yun ang gagamitin mo. Mga lababo, mga shower, mga sink, yun ang kuskusin mo mga kabs. Pang-ani mga kabs, pag-refill ng hand soap. Ibig sabihin nito mga kabs, kung ikay naatasan na mag-refill ng mga hand soap sa CR, sa mga bathroom, sa shower, yun ang magiging trabaho mo mga kabs. Pag-utusan ka ng team leader, magpalit ka ng mga sabon, magpalit ka ng mga sanitizer, yun ang magiging trabaho, pag-refill ng mga hand soap mga kabs. Dito na tayo sa pang-pito mga kabs. Paglilinis ng higaan sa pasyente kapag lumabas alinsunod sa utos ng nurse. So ganito yun mga kabs, kapag na-discharge na yung isang pasyente, lumabas na, pagkatapos ng mga kabs, housekeeping ang maglilinis nun mga kabs. Kung ikay na-assign doon, o kay babayang na-assign doon, ikaw ang maglilinis sa mga bed, punasan mo yun pang disinfect, mga lamisa, ayusin mo, at yung mga bintana, punasan mo, the dusting, shower, i-check mo yung mga shower, mga banyo, kuskusin mo yung mga kabs, para, o kaya mga kabs, may nakareserve na ng mga kumukuha ng rooms para sa pasyente, malinis na mga kabs pagpasok. Kaya, pag lumabas ang pasyente mga kabs, kailangan linisan nyo ng housekeeping.
I-clear talaga yun mga kabs para pagpasok ng pasyente mga kabs, malinis na malinis at walang reklamo. Minsan may mga utos ang nurse kung ano ang gagawin mo, paano mo linisin. Kaya alinsunod ng utos ng nurse ang nakalagay. Pangwalo na tayo mga kabs. Pagbabasura at ihiwalay ang mga ordinaryong basura sa mga medikal na mga basura. So, separate ang mga medical at saka ordinaryong basura. Yun ang ibig sabihin mga kabs. Kasi sa hospital mga kabs, dalawang types sa garbage. Yung tinatawag nilang general waste at saka medical waste. Ang general waste mga kabs, example dyan, yung mga tissue na ginagamit sa CR, yan mga general waste. Sa mga cotton balls, yung mga general waste yung mga kabs. Yung medical waste mga kabs, yun yung pinagamitan ng mga pasyente na mga gasa, yun yung mga blood products, yung mga, may mga dugo mga kabs, yun ang medical waste. I-separate yun mga kabs. Ang general waste para sa black plastic. Ang medical waste para sa yellow plastic yun mga kabs. Okay mga kabs, dito na tayo sa pang-siyam. Pagre-report sa anumang mga sira pang-maintenance sa supervisor man o team leaders. So, ikaw bilang housekeeping, kasama to sa trabaho mo, mag-report ng mga tiles na nabasag, yung pipicturean mo yung tiles, nabasag, isend mo sa group, maaaring ganyan mga kabs. So, report mo mga banyo. Sa banyo mga kabs, halimbawa, nasira yung bidet, nasira yung puset. Yun ang i-report mo sa supervisor mga kabs at team leaders para alam nila. Kasama yun mga kabs sa trabaho mo. Pang-sampu na tayo mga kabs at panghuli na ito. Gawin ang anumang trabaho at tungkulin na itinalaga sa iyo. Ibig sabihin mga kabs, gawin mo ang task kung anong inutos sa iyo ng team leader o supervisor man, gawin mo mga kabs. Pinakuskus ka ng banyo, lababo at mga sink, gawin mo mga kabs. Alam nyo mga kabs, minsan may mga kababayan tayong mga Pilipino na pag-utusan mo, parang ayaw nila. Bakit naman? Nandito ka para mag-abroad, para kumita ng pera. Ang hanap po dito mga kabs, trabaho. Kaya kung anong utos sa'yo, sundin mo. Yun ang hinahanap. Unang-una, nag-apply ka para sa trabaho. Tapos, kasunod yan mga kabs, bakit ka magtrabaho? Para din sa pera. Tapos pag utusan ka, parang ayaw mo. O nandito ka na sa bansang Saudi Arabia, pinaghirapan mo mag-apply. Tapos pag utusan ka, nakasimangot ka. Tsagain mo mga kabs dahil kasama yan sa trabaho natin bilang OFW, kasama yan sa trabaho natin bilang housekeeping. Okay mga kabs, yun po ang mga qualification ng mga housekeeping na pwedeng mag-apply dito sa bansang Saudi Arabia. Kailangan hindi kayo lumagpas ng 36 to 37, kailangan 35. At ipaalala natin sa ating mga kababayang housekeeping na gumagawa din tayo ng mga video para sa interview, paano pumasa. Bisitahin nyo lang ang channel natin, Kabos na Vlogger. Mga question answer dito ang ginagawa mga kabs tungkol sa housekeeping para makatulong sa inyo, para may mga idea kayo mga kabs. Okay mga kabs, hanggang dito lang ating video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga kabs para ma-notify ka sunod ng mga video na aking gagawin. At maraming salamat sa iyong pagsuporta sa video ko hanggang dulo at maraming salamat sa iyong panonood mga kabs. Hanggang sa muli mga kabs, magkita-kita tayo. Ako si Kabos na Vlogger. Thank you very much for watching.